Magandang araw po sa ating lahat. Magluluto po tayo ngayon ng ibang version ng ano bang tawag doon sa pinakuloang gulay? Nabraw. Inabraw. Ayun, ala. Ibang version po to. Noong nakaraan nagluto po tayo, ibang gulay naman. Ngayon, ito po. Pakuluan muna po natin yun. Lagyan natin ng bagong isda. Pakulan po muna natin yan. Ayan, kumukulo na po. Isunod natin itong papayang hilaw. Pero maniba. Ayan. Sarap ng sabaw siguro niyan, tamis. Ayan. Tapos po, isunod na natin yung ating hipon. Hibi. Ayan. Yan, ilang saglit na kulo din po uli. Ayan, malambot na po yung ating papaya. Isunod naman po natin tong malunggay. Ayan. Kamayin ko na nga, dumidikit ang dahon. Ayan. Ayan. Takulan lang po muna natin ng mga 2 minutes. Ayan. Malambot na po si malunggay. Yan. Okay na po yung malunggay. Pero tikman muna po natin. Okay naman po. Hello po, ito na po yung ating niluto. Ayan. Iba-ibang ano po sa ganitong klaseng luto. Pwede kang magluto ng ganyan na brown na iba-ibang gulay na ilalagay mo. Kaya lang pagka marami siya na iba-ibang klaseng gulay, parang hindi na ako nasasarapan. O tinry ko ngayon yung papaya, tapos meron siyang tapos nagprito lang po ako ng isang tilapia. Kain po tayo. Etong gusto ko dito yung maraming malunggay. Yan. Yung sabaw, kaninang pagtikim ko, ang sarap. Matamis, pwede siyang higupin. Pwede siyang gawing soup. Kasi sabaw sa kanin. Kasi hindi ko naman ito masyadong inalatan. Sarap. Ayan po, napansin nyo, nagpagupit na po si Mama Tess. Nasasabihan po kasi akong bruha na. Ayan, nagpagupit na po ako. Tapos, wait ninyo yung makeover ni Mama Tess. Masarap itong na to, hipon na to. Pag yung malutong siya, ang sarap sa tawag nito, sa suka. Tapos kanin. Pag nasa gulay na pala siya, lumalambot. Mas sustansyang malunggay. Sarap ng sabaw. Manamis-namis.
Sarap. Ang laki ng tilapia. Hindi ko kayang ubusin yan. Dito ako sa ulo. Tamis. Ang tamis ng isda, tilapia. Buhay kasi ito eh. Buhay nung binili ni Chris. Bakit ito? Ang tagal ng buhay. Wala nang ang bitukan, natalon-talon pa. Sarap yung dahon. Higup ako din ng sabaw, sarap eh. Tama lang timpla, hindi maalat, hindi matabang. Manamis-namis. Kasi yung papaya, medyo maniba lang. Alam ko na, naisip ko. Siguro, kaya matagal ang buhay nito. Kasi, yung bandito niya, yun nandito, yun dyan. Papisili mong ganyan, may makukuha kang parang bilog. Parang yun ang pinakabuhay nila. Parang napansin ko eh. Yung, kumbaga, parang puso nila yon. Ganyan kaya. Bagay. Pagka yun nga siguro. Kasi pag talagang buhay na buhay siya, hindi ko makaliskis pukpukin ko dito sa may pating to. Namamatay. Tamis. Nung isang araw, ganito dun ulam namin ni Chris. Kaya lang, siya, ano ba yun? Hindi siya papaya. Pero inabraw. Nasaluyot yata. Tapos ang isda. Ang isda, yayamanin. Hindi tilapia. Minsan-minsan ka lang naman kakain ng ganung mga klaseng isda na yayamanin eh. Pritong tanigi. Ay, nandito ka na naman. Ha? Ano? Kikakain ka, mamaya na lang. Mamaya ka na lang kain. Ha?
Kumain dun sa bintana. Natuwa naman ako dun sa naggupit sa akin kahapon. Sabi ba naman, ano kaibigan yun, ano eh, yung kapitbahay namin dito na kaibigan ko, kaututan dila ko. Niyaya niya ako dun, magpagupit daw kami, saka pedicure. Eh tamang-tama, masakit na yung paa ko. Hindi yun. Tuloy, nagpagupit na rin ako. Sabi nung nagugupit. May ano, although kilala na rin niya ako kasi karatig barangay lang namin eh. Kaya lang, hindi niya alam yung, siyempre, yung complete information tungkol sa akin. Tapos, sabi niya, may ano na kayo, may 16 na kayo. Wow ah. Kung may 16 na raw ako. Ay, sabi ko, napapagkamalan pa yata akong bata pa. Sabi ko, gano'n sa sarili ko. Kasi siya, matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Dapat pala, yung kalahati nitong, ano, yung part ng ulo, hinalo ko sa sabaw. Pwede rin yung dinengdeng ganun. Kasi ano, excuse me. Dali ko naman mabusog. Dirigay agad ako. Para masarap siyang ano. Sinisip, sip, sip, sip. Sarap. Sarap talaga. Matamis. Matamis gulay, matamis pa isda. Ay.
Sarap. Nawili ako kumain. Sarap. Minabasa ako. Nakakalungkot naman yung nangyari sa Portugal at saka sa China. Parang binaha din. Mas grabe yung sa Portugal, ano, sa bagay pareho eh. Nako. Kawawa naman yung mga naapektuhan. Sana, ano, matigil na yung ganyang mga kalamidad. Sana wag natin danasin ang dinanas nila, pero hindi ko naman sinabing, ano, hindi ko naman pinagdadasal na madanas nila yon. Siyempre, pagpe-pray natin sila, sana matigil na po yung ganyang mga kalamidad. At yung pong mga pagpuputol ng mga puno sa ating, ano, sana maiwasan na po. Para yan minsan ang pinagmumulan ng, ano, ng baha. Walang kumukontrol sa halimbawa, pumatak ang malakas na ulan, walang kumukontrol sa tubig na gagaling sa bundok pababa. Yan. Sa kabundukan po, wag po tayong, ano, magputol-putol ng mga puno. Yan. Yan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat. Bye-bye po. I love you all. God bless.